araw po na ito. May hesitation po, pero alam ko po na ito po yung kagustuhan po ni Lord. Ito po yung plano po niya. Na umalis po ako sa comfort zone ko, na tinawag po niya ako bilang maglilingkod po niya, bilang manggagawa po niya. Hindi po, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Morning po. Kamusta po ang isang buong linggo po na punong-puno po ng pagpapala at biyaya pagdadaling sa ating Panginoon. Amen po. Tunay po na nakakagalak po. Talaga pong nakakapuno po ng puso yung biyaya po na pinagkakalaw po sa atin ng Panginoon. Na kahit po marami po tayong pagkukulang, marami po tayong pagkakamali, kahit minsan hindi po tayo nakalimutan ng Panginoon. Hindi po niya tayo nakalimutan na i-bless sa araw-araw po nating pamumuhay. Isang malakas na palakpak naman po sa ating Diyos na Panginoon. Sasya na po kabalo. Ano po, mga kapatid, lately po, meron pong tanong po na paulit-ulit po na pumapasok po sa aking isipan. Yan po habang may gumagawa po ako ng gawaing bahay. Hindi ko po alam kung bakit po, lagi po yun yung pumapasok sa isip ko. Naghugas po ako ng plato, nagsasaing po ako. Bigla po siyang pumapasok po sa isipan ko. Naglalaba po ako, nagluluto. Patuloy po siya na pumapasok po sa isipan ko po. Yung pong, tila po yung para po yung katanungan na ito, yung patuloy po na ipinapasok, isinisiksik po ng Panginoon sa aking puso. Ito po yung katanungan na, nasaan na ba ako sa Diyos? Hindi po bilang isang nagsisimba, hindi po bilang isang lingkod po ng simbahan. Yung tanong po na, nasaan na ba ako sa Diyos bilang isang anak niya? Marahil po mga kapatid, habang nag-iisip po ako ng ganito, habang pinagninilayan ko po yung katanungan na ito, naisip ko po ngayon, ako lang po kaya yung nakakaramdam ng ganito ngayon sa mga oras na ito. Ako lang po kaya yung nagtatanong sa sarili ko kung nasaan na ba ako sa Panginoon. Marahil po mga kapatid, sa oras po na ito, baka po kailangan na magpasuri rin po tayo ng ating mga sarili. Maaaring itanong din po natin sa ating mga sarili kung nasaan na po ba tayo sa Panginoon. Dahil marami pong mga entity, marami pong mga bumabagabag po sa ating kaisipan, maaaring kailangan po natin na magpasuri po. Iniisip po natin kung nasaan na ba ako sa Diyos? Mas malapit na ba ako sa Kanya ngayon kaysa noon? O mas lumalayo po ako nang hindi po natin namamalayan? Ang sabi po sa Genesis chapter 3 verse 9, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Nawa Panginoon na ang mga salita po na nagmumula lamang po sa iyo at ang aming pong maitaas at mapapurihan sa oras na ito. Panginoon, ano naman po ang ginagawa ng kalawan Panginoon ay winawaglit po namin in your mighty name, in Jesus' name. Maraming salamat po Ama. Ito po ang aming samo. Dalangin. Amen. Ito pong tanong na ito, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong saan ka naroon. Ang katanungan po na ito ay katanungan po ng Panginoon kay Adan. Hindi po dahil sa hindi po niya alam kung saan po naroon si Adan, pero tinatanong, dahil po si Lord, hindi po niya tinatanong dahil hindi po niya alam kung nasaan pong lugar o pwesto si Adan. Dahil po si Lord ay omniscient po. Si Lord po ay
alam po ang lahat. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon. Alam po niya ang nilalaman ng ating kalooban, ng ating puso. Kahit po itago natin, hindi po natin sabihin, kahit hindi po natin aminin sa ating sarili, alam po ng Panginoon po yan. Kaya ang tanong ko na yun, nasaan ka naroon? Hindi po ito tinatanong ng Panginoon kay Adan para po malaman yung eksaktong lokasyon kung nasaan po naroon si Adan. Ang tanong po na ito ay para po malaman ang kalagayan ng puso ni Adan nung nagkasala na po siya. Kasi po, pinapakita din po sa Genesis chapter 3 verse 9, yung puso po ng Panginoon na siya po ang unang naghahanap sa mga taong nagkakasala. Amen po. Sa halip po na hatulan po niya si Adan, hindi po niya yung ginawa. Ang ginawa po ng Panginoon, binigyan po niya ng pagkakataon si Adan para po magsisi at magbalik loob sa kanya. Parang ganun din po sa ating mga kapatid. Hinihintay po ni Lord na tayo po ay magbalik at magsisi ng taos-puso po sa ating mga kasalanan. Ano po ba ang nagpapalayo po sa atin sa Panginoon? May naisip po ba kayo kung ano po ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Ang sabi po sa Genesis chapter 3 verse 10, basahin po natin ha. Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. So, mga kapatid, ang kasalanan po ang nagpapalayo sa tao sa ating Panginoon. Kasalanan po, imagine niyo po, yung mga nagagawa po nating mali, yun po ang humihiwalay sa atin sa Panginoon. So, bago po magkasala si Adan, malaya po siya nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Nakakapag-usap po sila. Di ba po, napakasarap po, nakakapag-usap po sila. Ngunit, nang pumasok po yung kasalanan, pumasok din po yung takot, yung pagtatago, at yung hiya. Ano po yung takot? Yung takot po, ito po yung kasalanan natin. Yung kasalanan po. Yung pagtatago po, syempre yun po ang initial reaction natin na pag nagtago po tayo, ay pag nagkasala po tayo, magtatago po tayo. Kasi alam po natin sa sarili natin na tayo po ay nagkasala. Yung sinabi po na sapagkat ako'y hubad, hindi lamang po ito literal na kahubaran pisikal. Ito po ay dahil alam po natin na tayo ay nagkasala. Alam po natin na hindi po natin maitatago sa Panginoon ang ating kahubaran, ang ating pagkakasala. So marami po ang tulad po ni Adan sa panahon po natin ngayon, na kapag nagkasala po, imbis po na lumapit sa Panginoon, nandun po yung lumalayo. Paano pong lumalayo? Minsan po hindi na po nagsisimba. Minsan po, natitiso po sila para po bumalik sa simbahan. Ano po ba ang ginagawa natin sa simbahan? Di ba po, nakakarinig po tayo dito ng salita ng Panginoon. Isa rin po ito sa ating paglago sa Panginoon. Bukod pa po dito, lumalayo po o iniiwasan po na magbasa po ng Biblia. Ang Biblia po, ang salita po ng Panginoon. Marami po tayong kayamanan na makukuha dito. Isa pa po, nahihiya po na manalangin. Minsan po, dumating po ba sa time na nagkasala po kayo na hindi niyo po maamin po kay Lord, pero po parang nahihiya po kayo na hindi po kayo makapanalangin kasi po iniisip niyo po na bakit lagi akong nananalangin pero lagi akong nagkakasala? Parang iniisip niyo po na nahihiya ako kay Lord kasi bakit ganito na naman ako? Bakit ginawa ko yun? Alam ko naman na mali na yun. Di ba po? Kaya po minsan, yun po yung mga nakakapagpalayo po sa atin sa Panginoon. Dapat po kasi kung meron po tayong pagsisisi sa ating mga sarili, lumapit po tayo sa Kanya sapagkat si Lord po, handa po niya tayong patawarin. Kahit gaano man po yung pagkakasala natin, handang-handa po si Lord na kalingain po tayo, na patawarin po tayo. Di ba po? Binigay po niya ang sarili niyang buhay sa krus. Nagpakasakit po siya para po sa ating, para po makinis po tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Isaiah
59, verse 2, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Sino po sa inyo ang nakabasag na po or nakasira po ng gamit nung bata pa po kayo? Wala pa po ba? Ay, sidra lang po. Parang napakarami pong mababait. Kasi po, di ba po pag bata, malikot po. Talaga pong nakakasira po ng mga gamit. Di ba po? Isipin niyo po na, baka po si Doktora, nakabasa nga po siya. Di ba po, nung araw po, uso po yung yung mga base po, o yung mga porcelain po, yung kinukuha po ng mga nanay natin na hulugan po. Nasa niyo po ba yan na ang nanay niyo po, kumuha po ng gano'n. Tapos po sa paglalaro po, syempre, kalikutan po ng bata, naglalaro. Tapos po nabasag. Di ba po ang initial reaction po natin ng mga bata? Syempre po, gagawin, alam po natin na nagkasala po tayo, magtatago po tayo, iiwas po tayo sa ating mga magulang. Bakit po? Kasi syempre po, natatakot po tayo kasi alam po natin na may ginawa tayong mali. Na syempre, takot po tayo na mapalo ng hanger, mapalo po ng sinturon. Sino na po ba ang napalo po ng hanger at sinturon? Parang si Draco parang malikot po ng malikit. Opo, di ba po yun po ang initial reaction natin eh. Isipin po natin, di ba, yung parang, nabasag to. Mamaya may sinturon na naman ako pag nakita ako ng mama ko. Di ba, ganun po yung iisipin po natin. Ganito din po si Adan. Di ba po, ayaw po niya magpakita po kay Lord. Kasi po, alam po niya na mayroon po siyang ginawang kasalanan. Ano po yung ginawa po nilang kasalanan? Yung pagkain po nila ng pinagbabawal po na bunga. Amen po. Hindi po ang Diyos ang nagtago kay Adan. Pero si Adan po ang nagtago sa Panginoon. Mga kapatid, maaaring hindi po tayo literal po na nagtatago ngayon sa likod ng puno na tulad po ng ginawa po ni Adan. Pero kadalasan, minsan po or kadalasan po, nagtatago po tayo sa likod ng pagiging abala po natin sa trabaho. Kasi po nawawalan po tayo ng oras sa Panginoon. Sa ating pong kapaguran, hindi lamang po pisikal, kapaguran po ng pag-iisip, kapaguran po ng puso. Minsan po, nagtatago po tayo dahil busy po tayo ng pag-browse po sa social media. Kinakain po ang buong oras po natin ito. Nagtatago din po tayo sa mga bisyo, sa mga pride, at sa mga kasalanan po na hindi po natin mabitawan at hindi po natin mabitaw-bitawan na kahit anong gawin po natin, hindi po natin kayang bitawan. Kapag po mga kapatid, may mga bagay po na humahad lang po sa atin para po maging malapit po sa Panginoon, hindi po ang paglayo ang kasagutan. Kailangan po natin itong harapin. So, paano po natin ito haharapin? Sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya po mga kapatid, ang panalangin po, napaka-importante po. Kasi ito po ang way po natin ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kung tayo man po ay nagkasala, kung tayo man po ay may pagkukulang, maaari po tayong manalangin. Dito po natin makakausap ang Panginoon. Dito po natin masasabi sa Kanya ang ating pagsisisi, ang ating mga kasalanan. Na alam po natin sa sarili po natin, at alam po natin kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon, na kahit ano man po ito, kaya po niya tayong patawarin. Amen po. Sampalak po sa ating Diyos na Amen po. Ano po ang mga palatandaan po natin na tayo po ay lumalayo na po sa Panginoon? Naisip niyo po ba na sa mga oras po na ito, meron pong mga nararamdaman po kayo na or meron po kayo sa mga sarili niyo po na naisip kung bakit po kayo lumalayo sa Panginoon. Ang una po, ang palatandaan po na lumalayo na tayo sa Panginoon, nawawala po ang gana sa panalangin. Meron na po bang nakaranas na parang minsan po nawawala po tayo ng gana na manalangin po, parang yun po, si Doktora ko, very honest po talaga. Opo. Kasi po, kahit ako man po, guilty po ako na dumadating po talaga yung time na parang
ang nangyayari po, thank you Lord, tapos tulog na po. Siguro nga po, kasi dahil po sa kapaguran po na physical po, kaya po ganun po yung nangyari. Or minsan po, sa dami ng iniisip, parang hindi na po nagagawa na manalangin. Ang sabi po sa Lucas chapter 5, verse 16, basahin po natin. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa ilang na lugar upang manalangin. Ipinapakita po dito na kahit po si Jesus naglalaan po ng oras sa panalangin. Pumipili po siya ng lugar na siya lang po mag-isa para po manalangin sa Ama. Kung ang Panginoong Jesus nga po naglalaan ng oras sa panalangin, paano pa po kaya tayo na higit po natin na kailangan? Kasi kailangan po natin mga kapatid ang panalangin sa ating buhay. Kumbaga po, parang ito po parang ito na po yung buhay natin dapat yung pananalangin po natin sa Panginoon. Ang panalangin po, hindi lamang po natin to ginagawa dahil sa meron po tayong problema, dahil sa meron po tayong dinadala. Ang panalangin po, ito po kasi yung way po natin ng yung relasyon po natin, pinagtitibay po nito yung relasyon po natin sa Panginoon. At isa pa po, yung panalangin po, ito po yung pagtanggap po natin ng gabay, kapayapaan, at kalakasan po natin araw-araw na nagmumula lamang po sa Panginoon. Dahil hindi po kayo palalakasin ng vitamins, hindi po kayo palalakasin ng chismis sa kapitbahay, hindi po kayo palalakasin ng mga kakilala nyo. Palalakasin po kayo ng Panginoon. Dahil sa Panginoon lamang po natin nakatagpuan ang kalakasan po ng ating sarili at ng ating mga buhay. Ang pangalawang palatandaan po na tayo po ay nawawalay po sa Panginoon. Number 2 po, nawawalan po tayo ng uhaw sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa awit, chapter 19, verse 105. Basahin po natin. Ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. Ang salita po ng Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng gabay sa ating mga buhay. Tulad po ito ng isang ilawan na nagbibigay po ng liwanag sa madilim na daan. So yung liwanag po, hindi po siya totally na, halimbawa po, meron po tayong lampara. Yun po makakapagbigay po ng liwanag sa madilim na daan. Pero kung hanggang dun pa po, syempre hindi po yun abot. Kaya po kailangan, habang hawak-hawak po natin, yung lampara po na yun, yung ilawan po na yun, hindi po natin yung bibitawan. Hanggang dulo po, kailangan po, dala po natin yan para po meron po tayong tanglaw sa madilim na daan. Para po, ito po ang salita po ng Diyos. Ito po yung tinatawag po natin na Bible. Dito po ang Bible po, ang salita po ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, inam po talaga na naglalaan po tayo ng oras na magbasa po ng Biblia. Kasi po, sabi nga po, pagdating po ng araw, hindi po ba babawalan po tayo na gumamit ng Bible. Kailangan po, nakatanim po hindi lamang po sa isip natin, pati po sa puso natin, yung salita po ng Panginoon. Kasi po, pag nakatanim po sa puso at isip natin yun, kahit sino po, wala pong agaw nun. Kahit po kalaban, Panginoon po ang isip nyo, kung ano-ano, hindi po yun naagaw. Kasi po, mananatili po yun sa puso natin at isip. Di ba po? Ang Panginoon po, buti po at napakatalino po. Kasi alam po niya ang lahat. Ngayon pa lang po, binibigyan na po niya tayo ng babala. Di ba po? Sinasabi po niya na maghanda po tayo. Dahil alam po natin mga kapatid na nalalapit na po ang muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Dapat po equip po tayo. Dapat po handa po tayo. Tulad po yun kahapon po sa tagapamagitan po.
Kaya napakaganda po na dumadalo po ng gawain po ng simbahan. Na i-share ko lang po, mabilis lang po. Natalakay po doon yung sa Sampung Birhen po, na may 5 po na hindi handa at may 5 po na handa. Parang sinasabi po doon kahapon, naisip ko po kahapon na kailangan pala handa ako kasi ayoko pong maiwan. Kasi kahapon po, ang sabi po ni Sister Jean, paano daw po pag naiwan ako? Hindi ako lang po yung kakatok po doon, di ba? Parang inisip ko po agad, ayoko maiwan. Gusto ko kasama ako. Gusto ko prepared ako. Kasi po yung 5, naghanda lang po sila ng ilawan, ng langis sa ilawan. Tapos yung 5 po, naghanda po ng ilawan, tapos may extra pa po silang langis. Parang ako po, gusto ko rin po na ganun. May extra din po ako. Kasi sabi nga po, hindi naman po pwedeng ibigay yung extra kong langis para po dun sa wala pong dalang langis. Kasi po hindi naman po na ipapasa yun, di ba po? Ang salvation po ay individual. Hindi po yung pwedeng ipasa. So, ang pangatlo po na palatandaan po na lumalayo na tayo sa Panginoon, ito po yung mas nagiging abala sa mundo kaysa sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po sa Roma chapter 12, verse 2, sayin po natin, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po mga mananampalataya, hindi po tayo dapat nakikiayon kung ano po yung uso or kung ano po yung ino-offer ng mundo. Dapat po, nakikiayon po tayo sa kung ano po yung kalooban ng Panginoon para po sa atin. Dahil ang pagbabago po ng ating pag-iisip, hindi po ito nangangahulugan na ang pagbabago po ng ating pag-iisip, nangangahulugan po ito na tinatanggap po natin yung na kaya po tayong baguhin ng Panginoon. Yung hinahayaan po natin na baguhin po tayo ng Panginoon. Hindi po dahil sa yun po yung sabi ng mundo, yun po ang binibigay ng mundo, pero dahil po sa yun po ang kalooban ng Panginoon. Yun po yung will ng Panginoon para sa atin. Kaya po, paano po natin masasabi po ito? Siyempre po, mararamdaman po natin yun eh. Kasi po, matatanggap po natin sa ating mga sarili yung salita po ng Panginoon. Kumbaga po, pupukaw po sa ating puso at isip ang salita ng Panginoon. At mararamdaman din po natin ang banal na Espiritu ng Panginoon sa ating mga buhay. Di po ba, lagi po natin nararamdaman na bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang may darating po na problema. Bakit ganito yung pakiramdam ko? Pero pag pinag-pray nyo po, pero iba po, di ba? Pag pinag-pray niyo po, iba po yung impact eh. Na pag pinag-pray mo po kay Lord, bigla po, iba po yung mararamdaman mo na hindi niyo po ma-explain. Parang, nandun yung problema, nandun yung suliranin natin. Pero, yung kagaanan, kapayapaan ng loob natin, ibang-iba po talaga. Kaya napakabuti po ni Lord sa ating mga buhay. Kasi kung wala po ang Panginoon, kung wala po tayo kay Lord, hindi po natin po mararanasan. Siguro po, kung wala tayo sa Panginoon, patuloy po tayo na lugmok. Patuloy po tayo punong-puno ng problema. Wala po tayong pag-asa. Kaya
Kaya napakaganda po mga kapatid na tayo po ay bumabad sa presensya po ng Panginoon. At isa pa po mga kapatid, pag ang ano po natin ay, kung ang isip po natin ay ang makipuso or pumantay po sa kamantayan ng mundo, doon po unti-unti po tayong lalayo sa Panginoon. Amen po. Meron po akong good news na gustong i-share sa inyo. Gusto niyo po bang malaman? Na kahit po sa paglayo po natin, meron pa rin pong good news para po sa atin. Ang good news po mga kapatid ay tinatawag pa rin po tayo ng Panginoon. Hindi po siya nawawalay. Hindi po niya tayo kinalimutan. Bagkus po, nandun pa rin po yung puso ng paghahanap po ng Panginoon na tinatawag pa rin po niya tayo. Maaari pong hinihintay lamang po niya tayo. Hindi po ba? Dahil mga kapatid, hindi po nagtapos ang kwento ni Adan sa pagtatago. Dahil hindi naman po tumigil si Lord ng paghanap sa kanya. Hindi ba po tinawag pa rin po siya, tinanong pa rin po siya, hinanap pa rin po siya na nasaan ka. So ang magandang balita po ng Panginoon mga kapatid, na ganito pa rin po ang puso ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. Hallelujah. Mula noon hanggang ngayon, hinahanap pa rin po niya tayo. Bakit po niya tayo nahanap? Dahil mahal po niya tayo. Dahil mga anak po niya tayo. Na ang tunay po na sumasampalataya at tunay po na nasa sa Panginoon. Talaga pong mahal po niya. Yung mga nagkakasala nga po, hinahanap. What more pa po, yung mga sumusunod at naglilingkod po sa Kanya. Ang sabi po sa Lucas chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So, sino po ang anak ng tao? Amen po. Ang anak po ng tao ay si Jesus Christ. Ang puso po ni Lord ay puso po ng paghahanap. Di ba nga po? Kahit alam po niya na nagkasala si Adan, hinanap pa rin po niya si Adan. Dahil gusto nga po ng Panginoon na tingnan ang kalagayan ng kanyang puso. Gusto po ng Panginoon na magsisi at magbalik loob po si Adan sa kanya. Alam niyo po ang kwento po ng dalawang anak po o yung prodigal son po. Mababasa niyo po ito sa Lucas chapter 15, 11 to 32. Ibubuod ko na lang po ang kwento dahil ito po ay mahaba. Pero assignment niyo po yun. Assignment po Assignment niyo po yan. Babasahin niyo po yan sa bahay po. Bubuksan niyo po ang inyong Biblia, bubuksan niyo po at hahanapin po ang Lucas chapter 15, verse 11 to 32. Kasi po, sa susunod po na Sunday, tatanong po kayo ni Pastor po o kaya po ni Pastora. Ito po ang kwento po ay tungkol po sa bunsong anak po na lalaki. Meron po kasing lalaki na may dalawa pong anak. Meron po siyang panganay at bunso. So yung bunso po, hiniling po niya sa ama niya na kunin na po yung mana. Gusto na po niyang kuhanin. Imagine niyo po, buhay pa po, pero hinihingi na po ang mana. So, nung ang ama po, ibinigay po niya ang mana sa anak niyang bunso. So, yung anak po niyang bunso, nag-travel po siya sa malayong lugar, doon po nilustay po niya yung kayamanan. So, nung nakaramdam na po siya naubos na po yung kayamanan, syempre po, nagutom na po siya. Dumating po sa punto na kahit po yung pagkain ng
hayop, yung pagkain po ng baboy, ay gusto na po niyang kainin. Sabi po niya, yung mga alipin ng aking ama, hindi naman to nararanasan. Naisip po niya na babalik po siya para po humingi ng tawad sa kanyang ama. So, ganun po ang nangyari. Bumalik po siya sa kanyang ama. So, nung pagbalik po niya sa kanyang ama, ano po yung ginawa ng ama? Tinanggap pa rin po niya yung anak niya sa kabila po ng nangyari. Tinanggap po niya anak niya kahit po na parang nagselos po or nagalit po yung isa po niyang anak na masunurin. Imagine niyo po, ang kwento po na ito ay ang ating pong Panginoon. Hindi po ba? Na kahit anuman po ang kasalanan na nagawa, bukas pa rin po ang puso po niya na tanggapin po tayo. Na kaya po niya tayong patawarin. Kaya po niya ibigay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa at kapatawaran sa ating mga anak niyang nagkasala kung tayo po ay taos-puso na magsisisi sa ating mga kasalanan at magbabalik loob po sa Kanya. Kasi po, hindi naman po natin pwedeng sabihin po na nagsisisi ako, pero paglabas niyo po, ganun pa rin po. Gagawin niyo pa rin po na magkakasala po. Diba po? Kailangan po, bukal po sa ating kalooban na tayo po ay nagsisisi. So, paano po tayo makakabalik sa Panginoon? Una po, kilalanin po natin ang ating kalagayan. Paano po natin masasabi na kilalanin po natin ang ating kalagayan? Ang sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kailangan po natin kilalanin at ipahayag ang ating pagkakamali ng may katapatan. Yun nga po, wala po tayong maitatago sa Panginoon na pwede po nating sabihin ng ating kasalanan, pero hindi naman po ito bukal sa ating kalooban yung pagsisisi. Alam po ng Panginoon yan. At kung meron man po tayong kasalanan na hindi po natin masabi sa Panginoon, yun po alam po ni Lord dahil wala po tayong maitatago sa Kanya. So, ang kailangan lang po natin, magsisi at magbalik loob po sa ating Panginoon sapagkat ang ating pong Diyos Ama ay tapat po at makatarungan. Hindi po niya tayo bibiguin, patatawarin po niya tayo. Lilinisin niya po ang lahat ng ating pagkakasala. Pangalawa po, magsisi at bumalik. Magsisi at bumalik. Parang isipin po natin, no? Parang yung pagsisisi po talaga pong kailangan po talaga yung puso po natin handa na pong magsisi po. Kailangan po buksan po natin yung puso po natin sa pagsisisi kasi nga po wala po tayong itatago kay Lord na pwede pong sabihin natin na nagsisi ako ngayon, Lord. Pero paglabas ko ng church, gagawin ko uli Parang kailangan talaga, nandun talaga yung puso natin na tayo ay magsisisi. Ang sabi po sa Joel chapter 2, verse 12 to 13, gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Paano po yung mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin? Nais po ng Panginoon na bumalik po tayo sa Kanya na buong puso. Yung buong puso po na yon may kalaki po na pagpapakumbaba, pag-aayuno at pagdadalamhati natin sa ating mga kasalanan. Noong unang
panahon po, noong mga unang panahon po, di ba po sa Bible po, yung way po nila ng pagdadalamhati, yung pinupunit po nila yung damit po nila. Yun po yung way po ng pagdadalamhati nila eh. Pero sa panahon po natin ngayon, syempre hindi na po natin ginagawa na pupunitin po natin yung damit po natin. No? Iba na po yung paraan po natin ng pagdadalamhati. Siguro po kanya-kanya po tayo ng way po kung paano po yung sinasabi po na pagdadalamhati po natin. So, si Lord po kasi ayaw po niya ng pakitang tao. Kasi po, hindi naman po sa nag-judge po, di ba? Meron pong iba minsan na nagsisi ako eh, umiyak ako eh. Pero yung puso niya, wala dun yung pagsisisi. Wala yung awareness ng sarili niya na magbalik sa Panginoon. Kasi alam po ni Lord yung nilalaman ng puso natin, kaya dapat alam po natin sa sarili po natin, di ba? Kung paano po yung gagawin po natin, kung paano po natin iano ang ating pagsisisi po. Hindi lamang po ito basta nagsisi ka po, humingi ng tawad. Ito po yung pagtalikod po natin sa ating kasalanan. Yung totally po na tatalikod po tayo sa ating pagkakasala. Di ba po, ang hirap po Pero wala pong mahirap kung dadaanin po natin sa panalangin. Kasi po, ito po ang magbibigay po, si Lord po ang magbubukas po sa isip natin eh. Sabihin po natin na, ang hirap talikuran ng kasalanan ko kasi paglabas ko ng pag hindi ako nakita ni Pastor, pag di ako nakita ni Pastora, baka gawin ko yun eh. Pero hindi po kasi dapat tayo nakapokus sa sasabihin po ni Pastor at ni Doktora po, ni Pastora po, di ba? Dapat po, nandun po yung konsensya po natin na sa Panginoon po. Dahil nakikita po tayo ng Panginoon, hindi po tayo dahil sa nakikita ng tao. Number 3 po, manatili kay Kristo. Amen po. Ang sabi po sa Juan chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Ang sanga po na naputol, yun po, nagka-garden po kayo sa bahay niyo po. Magpuputol po kayo ng sanga. Di nandiyan na po yun. Sa tingin niyo, ano po ang mangyayari po dun sa pinutol niyo po na sanga? Hindi po ba yun ay matutuyo po, malalanta? Hanggang sa, na lang po siya, matigay na po siya, di ba? Ganun din po ang buhay po natin. Na kung tayo po ay wala sa Panginoon, hindi rin po tayo mabubuhay. Hindi po tayo sasagana sa bunga, hindi po tayo sasagana sa lahat ng bagay. Kasi po kailangan po connected tayo sa Panginoon. Kailangan po, kahit anong mangyari, kailangan po nakakonekta tayo kay Lord. Kasi po once po na mawala po tayo, dun po talaga papasok yung kasalanan, dun po papasok lahat eh. Dun po tayo madadali po ng kalaban. Dun po nila mapipenetrate po yung ating isipan. Doon po tayo kukontaminate pag po wala po tayo sa Panginoon. Kaya po, hirap po talaga na lagi pong iisipin po natin na sa lahat po ng bagay, dapat po palagi pong kasama si Lord. Kasi po, imagine po natin pag wala si Lord, di ba? Dumating po ba sa punto po ng inyong mga buhay po na nagtatanong po kayo na yung parang muli na pong babalik si Lord, yung parang tinatanong niyo po kung makakasama ba ako? Dumating din po ba sa punto na yun po? Ako po kasi nung salinang po, share ko lang po, yung sinabi po na tinanong po kay pastor po na after po ba ng rapture and may salvation po, meron po, di ba po pastor? Meron pong salvation po after po ng rapture. Pero, kakayanin po ba natin na yung para po ma-save po tayo yung pag tinanong po yung pananampalataya po natin sa Panginoon, yung tipo po na pakukuluan ka, bubusan ka po ng kumukulong tubig, yung pupugutan ka po ng ulo. Di ba po napakahirap po? Kaya po,
sa akin po, ang iniisip ko po na, Lord, gusto ko po pag nag-rapture po, kasama po ako. Kasi yun po yung, kaba ko po, na kaya minsan po, alam niyo po, marami pong gagawin si Lord sa buhay natin eh. Marami pong bubuksan si Lord sa ating isipan. Hindi po natin ma-explain, pero hindi ko po maipahayag po yung damdamin ko po, hindi ko po ma-explain kung ano po yung tamang salita. Pero nakaka-amaze po talaga si Lord. Kay Lord po lahat ng nanggagaling lahat. Yung katapangan niyo po, yung kaalaman niyo po, lahat po sa buhay po natin, kay Lord po nagmumula. Kaya po, sabi ko nga po sa bawat ginagawa ko po, si Lord ang may gusto nito. Ganun po ang inaano ko po sa buhay ko po ngayon. Kaya po kahit po na nasabihin ko nga po na halimbawa po sa amin po, sa kahit po namin, may mga time po na syempre, ang mga maliit pa po yung mga anak ko. Dumarating po yung time na syempre nagsasaway po, nag-aano po. Ang dinadalangin ko po palagi kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, bigyan mo ng liwanag yung isip ko. Kasi po iniisip ko agad na, paano yung mga anak ko? Yun po yung iniisip ko. Pero alam ko po na si Lord po ang nakakaalam ng lahat. May plano po si Lord sa lahat po. Kaya yun po, medyo gumagaan na po yung pakiramdam ko pagka gano'n na po yung sitwasyon po. Kaya po, lagi, share ko lang din po na yung tinanong po ni Pastor sa linang po namin kung ano po yung unique po sa amin. Sabi ko po yung parang takot po ako. Takot po. Yung, alam po yan ni Pastor at ni Pastor na pagkibot ko po, takot po ako, nag-aalangan po ako. Pero alam niyo po yun na, yun po yung binago ni Lord. Na, sabi ko po sa sarili ko na ngayon po, hindi na po ako ganun takot. Konti na lang po. Pero yun po, yung takot po na yun, alam ko po yun na galing po yun sa kalaban. Kasi po alam ko po na pinatapang na po ako ni Lord eh. Parang, kumbaga, dahil yun po yung weakness ko, yun po ako inaatake. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala pong makakapantay pag nanalangin ka po. Parang yun po yung powers natin eh. Na pag pinalalangin po natin yung isang nararamdaman natin, in an instant po, kikilos po si Lord. Kaya po ngayon po, masasabi ko po na pinalakas na po ako at pinatibay na po ako ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, mabilis lang po. Sa ating pong pagtatapos, marahil po ang tanong po ng Panginoon ay hindi po yung kung gaano na tayo kayaman, kung gaano na po tayo katagal na Kristiyano, kung ilang taon na po tayo na nagsisimba, kung linggo-linggo po po tayo nasa simbahan. Hindi po yan ang tanong ng Panginoon. Ang tanong po niya, nasaan ka na sa akin? Mga kapatid, huwag po nating hayaan na lumipas po ang araw na ito na pareho pa rin po ang ating kalagayan, pareho pa rin po ang ating puso. Huwag po nating hayaan na stagnant lang po tayo. Kung nararamdaman mo po na tinatawag ka ng Diyos sa oras na ito, huwag mo pong patigasin ang inyong puso. Ang Diyos po na tumawag kay Adan ay siya rin pong Diyos na tumatawag sa atin ngayon. At marahil po sa mga sandali ito po, maririnig mo po sa iyong puso ang mahinahon, ngunit mapagmahal po na tinig na Panginoon na nagsasabing, anak, nasaan ka na? Umuwi ka na. Naghihintay ako sa iyo.